saan napunta? Ito, mas malaki. Yan. Ayan po ang sinasabi kong pinagluloko ni Sara Duterte. Ang mga AFP at pati COA, di ba? Kasi ang ginawa po niya, kumuha ng resibo. Kumuha po siya ng resibo po sa AFP. Tapos sinabi na sila daw po gastos nun para sa mga estudyante sa gamit. Tapos nung nagkaharap-harap na dun sa Kongreso, itanggi po ng AFP at sinabi ng AFP ay missing kung wala pong binigay ang wala pong binigay yung si Sara, no, sa pamumuno niya dun sa wala pong binigay. Kaya ayan, di ba? Basahin po natin saan napunta ang 15 million. Military officers deny receiving confidential funds from Sara DepEd for Youth Summit. The Department of Education DepEd under President Sara Duterte falsely claimed to have used 15 million in confidential intelligence for leadership, even though the Philippine Army and local government units (LOU) shouldered most of the experiment. Kay Mary Grace Piatos, ang binigay po ni Sara Duterte, agad 25 million. Di ba? 25 million na agad ang binigay ni Sara Duterte. Kay pa lang yun kay Mary Grace Piatos pa lang yun. Di ba? So, hindi mo talaga matatanggi na meron pong anomalya sa pinagagawa ni Duterte. At yung pattern hanggang sa ngayon, garapal pa rin Isipin mo na POA. Bilang nila nagkamali. Pero ang pinasa 300 per laptop. Kahit saan ka, yung mga gaming laptop 160,000 lang. Sobrang ganda na. Imposible namang ganun ang laptop sa OVP, di ba? Di ba? Tapos 300,000. Saan ka bibili ng laptop na 300,000? Di ba? Yan. So, hina siguro. Ano nangyari? Lag na, boss. Lag na. Ouch. Naglag na. Ulitin ko ba? Medyo na. So, yun nga, no? Di ba? Hindi mo makikita yung pattern na pinagawa ni Sara Duterte na gumagawa lang ng mga peking resibo, di ba? Tapos, yun nga, hanggang ngayon, di ba? Lantaran na. Di ba? Dapat ngayon, sa mga pinapasa nila sa... Pero nakita yung huling pinasa nila sa COA, merong 300,000 na laptop doon. Isa. Wala naman pong ganun. Malinaw na ba ako? Comment 1 nga po. Comment 1 kung malinaw na. Ayun. So, balikan lang po natin kasi malapit na yung impeachment. Dapat mag-refresher po tayo. So, COA to DepEd, merong pinapabalik. No? Magkano po? 12.3 billion. So, sobrang laki po niyan, 12.3. No? Aside pa yan dun sa 5.6 billion na na nasayang dahil po sa mga pagkain na nabulok lang, 'di ba? Sa pamumuno po ni Sara. Tapos yung 1 billion pa na ang tawag dito, pinambili sa software, 'di ba? Software. Malinaw po ba? Naririnig niyo ako? O naririnig niyo yung fan ng laptop? Kasi pinagana ko yung fan ng laptop Malinaw po ba? Ano lang, comment 1. So, ayan So, hindi po malinis Okay naman po, sabi ni Birahan PH by MR. Ayan, so, gusto lang po natin i-refresh ang lahat na malapit na ang impeachment. Ito po, mga nangyayari, di ba, yung
bumaliktad na sundalo, di ba? Hindi po makatwiran na sasabihin niya hindi niya nasusuportahan ng presidente, pero ito mas marami po ang anomalya nito, di ba? Gusto ba niyang ipalit ito kay BBM, di ba? Yun po ang nakakalungkot po. Kaya thank you Bencho sa pag-comment one. Alright. Meron pa akong gustong itapik ito pa. Marami pong nagtatangka na sa coping and speaker si Bo GB. Sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, taga rin po siya, no? Sa ba, Isabela? Basta sa north, bandang north din po siya na congressman. At ito naman po parang kaalyado naman po nila nila ng mga taga Ilocos, no? Kaalyado po nila BBM yan, di ba? Kaalyado po ni SMR. So, ito po, di ba kasi may mga bago pong abogado, mga nakapasa sa bar, sa most recent na bar. Ito po ang mga hindi nakakaalam ito. Pakinggan po natin si Joshua Corpus Vlog. Yan. Mga kababayan, napansin ko lang po ito, yung listahan na to. Kung sino po yung mga top performing law schools ng 2025 bar examination. Kung nandyan po yung listahan ng mga merong 100 pataas, more than 100 yung examining, merong nasa 51 hanggang 100, merong 20 to 50, ganyan. Di ba yung iba, mataas yung passing rate kasi konti lang yung mga nag-take, di ba? Kamari sa 11 lang, tas 11 nakapasa, 100% po. Itong eskwelahan po to, sa top 4, pala, no? 100 plus ang nag-take at ang nakapasa 64%. Mataas na rin po yung 64%. Nagpas kalahati. Yan, panoorin pa po natin. Then merong mga 5 lang yung nag-take. Ngayon mga kababayan, dito sa with more than 100 examinees, kung titingnan po natin yung number 1, number 2, number 3, and number 5, lahat po yan galing po sa NCR. Galing po yan sa may... NCR yung mga mga top 5 na schools. Pero dito sa isang ito, ano ba yung eskwelahan yan? Tingnan natin ha. Manila. Then yung number 4, Visayas po. Kung babasahin po natin yung pangalan, Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation. Romualdez. Ngayon napaisip po ako, anong connection ito kay dating House Speaker Mark? Tingnan po natin kung may kinalaman yan kay dating Speaker SMR. Romualdez. Connect po natin mga kababayan.